Ilang mambabatas ang may kaanak, kaibigan o di kaya'y may campaign donor na may mga kontrata rin sa gobyerno. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang ibang mambabatas na nga tumatayo pa ring opisyal ng ilang government contracting companies hanggang ngayon. Kilalanin sila sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismong mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Centerways ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito, 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya ng New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Si Go naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulo website ng flood control projects. Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde Co, co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. 2 kapatid ni Co ang lumalabas na opisyal ng 2 pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corp at FS Co Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan naming hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co pero wala pa silang tugon. Ilan sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na manager ng Ferdstar Builders and Contractors. At Journey Jet Nisay, General Manager ng JVN Construction and Trading base sa DPWH contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong President ng Macapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzalez Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman may kamag-anak na opisyal ng mga construction firms na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction.
Ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Cristina Angeles, asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corp. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang propesor ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na sinasabing ginamit ng ilang politiko para makapagbulsa ng pera sa taong bayan. 20% ng ating budget ay napupunta sa bribery, napupunta sa mga politikong gumagamit ng pera ng bayan para sa kanilang sariling interes. So, ang doon, ang daming nawawalang pera, no? At yun nga, hindi talaga napupunta sa public services. Talagang titipirin mo. Ang gagawin mo, kukuha ka ng mga pinakamura, pinaka-substandard para ma-deliver mo yung project. So, nakakalungkot yun kasi walang quality. Sabi nga ni Dr. Mendoza, ang pondong naibulsa ng ilan dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Kaya mas mabuti raw kung maipapakita ng administrasyon na mapaparusahan talaga ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kailangan meron talagang tiwala ang lahat ng tao sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Madali siyang masustain o maraming magsusumbong, ganyan-ganyan. Pero kung pagsusumbong lang, dapat yan, meron siyang proseso para sa karampot na parusa o sanction o anong dapat na mangyari doon sa sumbong. Dapat may example. Patuloy na tinitingnan ng GMA News Research ang mga listahan ng flood control projects na matatagpuan sa Isumbong Mo sa Pangulong website. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay ng ulat na yan, sabi ng opisina ni Representative Cristina Angeles, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para makapag-divest na siya sa Northern Builders Construction Corporation o NBCC. Sabi pa ng kanyang tanggapan, nasa pre-operational stage pa lamang ang NBCC at hindi pa nakibahagi sa anumang bidding sa pribadong sektor man o sa gobyerno. Paliwanag nila, nagsimula ang NBCC sa kumpanyang itinatag ng kanyang asawa halos 40 taon na ang nakararaan. Naging korporasyon lamang daw ito noong 2023.